Hi guys, kumusta? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome back sa ating vlog. For today's video, ang topic natin ay kung paano nga ba ang proseso ng pag-apply papuntang Poland. And actually, nagawa na natin ang content ko dati. Nakagawa na ako ng video, but dahil nga marami pa rin sa mga kababayan nagtatanong kung paano nga daw pumunta ng Poland, paano mag-apply ng trabaho dito, pag-usapan natin ulit yan, no? At kasama sa mga pag-uusapan natin ay kung gaano katagal ang proseso ng application para makakuha ng visa at makapunta ng Poland para magtrabaho. At pangalawa sa pag-uusapan natin ay kung magkano yung posibleng magastos sa pag-a-apply. At pangatlo ay pag-usapan na rin natin kung ano yung mga struggle or ano yung mga posibleng mga challenges along the way sa pag-a-apply natin papuntang Poland, no? Para naman magkaroon po kayo ng idea kung madali lang ba or mahirap ang pag-a-apply papuntang Poland. Bali guys, nandito nga pala kami ngayon sa park at pakita ko sa inyo yung napakagandang park na ito bago tayo magsimula sa ating topic. Ayan, so nandito kami nakaupo. So let's start our conversation. Bali ngayon nga maraming nagtatanong, no, kung paano yung proseso. Mahaba-habang usapan to. So kapag mag-a-apply papuntang Poland, kung kayo po ay cross country katulad namin galing ng Saudi, so kailangan nyo po maghanap. Kung hindi po kayo marunong sa computer or hindi kayo teke sa mga technology or computer ganyan, mga online registration, mga ganyan, mas makakabubuti po kung maghanap kayo ng agency o di kaya visa consultant na pwedeng mag-assist sa inyo para mag-assist ka. Actually, itong proseso na to dapat ginagawa ng isang aplikante. Yung dapat ginagawa dapat ito ng personally ng isang aplikante. Hindi mo po pwedeng ipagkatiwala sa mga agency or consultant kapag ikaw ay nasa abroad. Pero dahil nga wala tayong idea, so kailangan natin ng mga taong pwedeng gumabay sa application natin. So yun, nahanap ka ng agency o di kaya visa consultant na maaaring makatulong sa inyong pag-apply. So yun yung unang gagawin, hanap ng taong makakatulong sa inyo. At advice ko lang, based po sa mga nakakausap ko na mga nag-apply na, iwasan po natin makipag-negotiate online sa mga tao, lalo na sa individual person, lalo na maraming nang-i-scam ngayon. Nagpapakilala na nagtatrabaho sila sa agency o di kaya isa silang consultant. Ginagamit nila yung pangalan ng isang company or isang agency para lang makapangloko ng tao. So ingat-ingat po tayo. Siguraduhin natin na yung mga taong kausap natin ay totoo, talagang ginagawa nila yung ganong klaseng serbisyo. Okay? Kasi maraming na-scam ngayon. At siguro mas mainam kung pumunta kayo mismo sa mga opisina nila. Kung malapit lang naman sa inyo, pwede nyong puntahan para sigurado doon na po kayo mismo mag-apply, makipag-usap, ganyan. Kasi mahirap nga po kapag through online lang yung application. Hindi natin sigurado kung yung tao na, lalo na kung hindi natin kilala o nirekomenda lang sa atin, hindi natin masabi kung totoo talaga or baka mamaya scammer pala itong taong kausap natin. Diba? So yun yung step number 1. Then step number 2 ay merong babayaran. So actually mamaya babanggitin ko sa inyo kung magkano yung babayaran. So yung amount naman na babayaran nyo, kahit medyo may kalakihan, pwede naman siyang installment. Pwede siyang bayaran ng tatlong bayad, 3 payment installment. So yun nga, unang bayad mo doon, magbabayad ka muna bago mag-start yung process ng iyong application. Kasi ikukuha ka ng work permit dito sa Poland. Kung may kausap kang agency or consultant, ikukuha ka nila, i-apply ka nila ng work permit at hahanapan kanila ng employer dito sa Poland. So magbabayad ka ng first payment bago nila umpisahan yung ganong serbisyo. Then pagka naikuha ka na ng work permit at saka yung ibang mga documents, nahanapan ka na ng employer,
ang susunod na process ay lahat ng mga documents na kakailanganin sa pag-a-apply ng working visa ay iipunin at isasubmit yon through online. So, kung meron kayong agency, yun yung sinasabi ko, kung merong mga taong mag-guide sa inyo, so sila na rin po yung gagawa niyan. Sila na yung magsasubmit ng inyong registration or application for working visa para dito sa Poland. So, yun po yung second step. Yung mga documents nyo, iipunin, like work permit, at saka yung mga personal documents nyo, diploma or any certification, employment certificate, birth certificate, yan, iipunin yan at ipapasa. Depende sa kung saan kayong country. Kasi mostly, like sa amin, sa Saudi, so kailangan yung ikama mo, no? Kailangan yung ikama, kailangan yung birth certificate mo at the same time, at saka yung passport, kasama na rin yung diploma, at saka yung employment certificate na may dito, authenticated siya sa Saudi Arabia. Ano bang tawag dun? Basta authenticated na employment certificate, patunay na nagtatrabaho kayo sa lugar na yon at legal yung stay nyo. Okay, so yun mga example po yun ng mga documents. Aside from that, yung mga documents galing Poland, yung work permit, proof of accommodation, yung letter of guarantee, yun po yung magagaling naman sa employer nyo dito sa Poland. Yun, tapos pag okay na lahat yun, isasubmit ni agency o ni consultant doon through online. Marang tutulungan lang naman kayo, assist kayo. Tapos magbabayad kayo ng second payment bago po nila umpisahan yung second step na yon. Ngayon, just in case nakapasa kayo, nakakuha kayo ng working visa at meron na kayong working visa, so yon, saka na kayo magbubook ng ticket, plane ticket para papuntang Poland, at doon na rin po kayo magbabayad mismo kapag nakakuha na kayo ng visa ng third payment. So, ganun po yung naging experience namin nung nag-apply kami. Nung nag-apply ako, ganun din po yung ginawa sa akin. So, nung nakakuha na ako ng visa, so yun, nagbayad na rin ako ng last payment or third payment ko. And then, pag nakakuha ka na ng plane ticket, saka ka ngayon, pwede ka nang, at meron ka ng visa, so pwede ka nang lumipad papuntang Poland. At mas maganda kung wala kayong kakilala dito sa Poland, no, coordinated ni agency o ni visa consultant yung flight, yung day of flight nyo papuntang Poland is coordinated sa employer nyo dito sa Poland para masundo kayo pagdating sa airport, no? Kasi dahil nga pagbago lang, siyempre di natin alam yung lugar dito, so para may taong mag-a-accommodate sa inyo, may taong susundo sa inyo sa airport, diba? Para safe po yung pagpunta natin dito. Ngayon, yun yung mga step by step na pwedeng mangyari sa inyo kapag naging normal yung process, naging smooth yung process. Just in case naman, mamaya ko na lang banggitin yan, no? Yung mga negative side naman kapag halimbawa hindi kayo na-approve sa pagkuha ng visa, yan mamaya babanggitin natin yan, pag-usapan natin. Then, so yun, ang second na pag-uusapan natin ay kung yun, gaano nga ba katagal yung proseso. Hindi. So, ganito, kung gaano katagal yung proseso, ganito siya kasimple. Sa paghahanap ng employer, at diba, nagbayad kayo ng first payment kasi hanap kayo ng employer, kukuha ng work permit at saka ibang mga documents from employer dito sa Poland. Normally it takes 4 months. Umaabot ng 6 months yung iba kasi nga hindi rin naman talaga ganun kadali ang mag-hire ng tao from outside the country, diba? Pero merong masiswerte umaabot ng 3 months. Pero normally umabot po talaga yan ng 4 to 6 months. Ako medyo swerte na kasi umabot lang ng 4 months yung inantay ko para makareceive ng work permit. Ngayon naman, aside from pag-aantay ng work permit, di ba, nagbayad na kayo ng second payment, apply na kayo ng visa. Ibubook kayo ng visa appointment. Yung schedule nyo kung kailan kayo pwedeng pumunta sa Poland Embassy para mag-submit ng mga documents. So, it takes a month din po. Sa normal process niya before, it takes lang yan, mga 1 to 2 months lang before kasi hindi pa ganun karami yung applicant. Pero ngayon, dahil nga sobrang dami ng applicant,
at medyo nagkahigpitan na sa Poland, bali napakatagal na ng process sa pagbubook ng appointment, lalo na sa Pilipinas. At ganun din naman po sa abroad, matagal pa rin po. Di ko alam kung ano yung talagang totoong reason, pero yung nakikita ko dahil yun sa mga pagbabago ng mga batas dito sa Poland, at isa pa sa dami ng mga aplikante ngayon papuntang Poland. Kaya napakatagal. Siguro aabutin ka ng mga 6 months up to 1 year sa pag-aantay ng visa appointment. Swerte na natin yon, pero based sa mga naririnig ko ngayon, hindi na guaranteed yung ganong waiting time, kasi nga yung iba umabot na ng 1 year, mahigit 1 year na, yung iba umabot na ng 2 years, wala pa rin nakukuhang appointment for sa Poland Embassy. Okay, so ngayon pag nakakuha naman na kayo ng appointment sa visa embassy, nakakuha na kayo ng appointment and then nakapasa kayo sa interview, ang aantayin nyo mula nung time na punta kayo sa Poland Embassy for interview at saka submission ng mga documents nyo, ang aantayin nyo nasa normally 1 week lang dapat yan. 14 days, 14 working days. Normally, ganon. Pero sa case ngayon, baka umabot na rin ng 1 buwan, ganyan, or mahigit pa. Pero normally, 14 working days lang yan. I-inform na kayo kung nakapasa ba kayo sa pagkuha ng visa or na-refuse. So yun po. And then syempre kapag nakakuha na tayo ng visa at maayos na lahat ng mga documents natin, kung nasa abroad kayo or nasa Pinas, depende po kasi yan, magkakaiba ng mga requirements para sa sa airport naman, para sa pagpunta nyo na sa Poland. But kung meron na kayong visa, pagka nasa abroad kayo, cross country I mean, anytime pwede na kayong lumipad. Okay, basta ready na kayo. But pag nasa Pilipinas, syempre kukuha pa tayo ng ano bang tawag doon? OEC ba yun? Basta may kukunin pa kayong mga ganong documents bago kayo lumipad. So sometimes it takes 1 month or 2 months, ganyan. So mag-aantay pa kayo ng ganon, ba? So pagpalagay na natin sa unang unang stage, nag-antay kayo ng 4 to 6 months. Then sa second stage, yung nasa visa appointment, nag-antay kayo ng 1 taon, 6 to 1 year, diba? So sabihin na natin 1 taon maximum. Tapos sa visa papunta naman dito sa Poland is 2 months. So nagka-count po siya ng 1 year plus 6 months plus 2 months. So 1 year and 8 months. So ganun po katagal. Or sabihin na natin baka umabot, sabihin na natin na more than 1 year yung process ng application papuntang Poland. But kung mangyari man yon, swerte nyo na, mabilis na yon. Dahil nga yung iba umabot pa ng 1 year, umabot pa ng 2 years, hindi pa rin nakakakuha ng visa appointment. So ganun po katagal guys yung proseso, diba? So yan, kaya dun sa mga gustong mag-apply, syempre hindi po ganun kadali ang mag-apply ngayon sa Poland. Kaya advice ko, kung gusto nyo talaga pumunta dito, habang nag-a-apply kayo, mas maganda po kung meron pa rin kayong trabaho. Kasi sayang yung ganun katagal na inaantay tapos wala kayong income, lalo na sa mga nasa abroad at gusto mag-cross country papuntang Poland. So siguraduhin po natin na mayroon pa rin po tayong trabaho habang nag-a-apply papuntang Poland. Okay? Then ito, pangatlo, pag-usapan naman natin kung ano yung mga negatibo na pwedeng mangyari sa pag-apply natin papuntang Poland. As of now po, marami akong nakakausap na nare-refuse sa pag-apply para sa working visa. So good thing naman po kapag na-refuse kayo, pwede pa rin naman po kayo mag-re-appeal. Pwede po yun. Bibigyan pa kayo ng chance para i-correct kung meron mga mali doon sa document nyo o kung meron mga kailangang ayusin. So yun po yung purpose ng re-appeal. At ang pinaka-worst na doon, na pwedeng mangyari doon guys, kapag nakailang ulit na kayo ng re-appeal pero wala pa rin, di ba? Tapos yung application natin papuntang Poland, kapag hindi tayo nakapasa o nakakuha ng visa, syempre hindi tayo makakapunta dito. Sayang naman yung ginastos natin, diba? Malaking halaga rin yun. Nga pala, ang gastos, ang payment sa pag-a-apply papunta rito sa Poland
Meron namang libre kapag mga skilled worker yung nag-a-apply papunta rito. Like mga driver, ini-sponsoran sila ng mga company kasi in demand yung mga ganyang trabaho like welder, ganyan. So, yung mga truck driver yan, ganyan, mga welder, basta yung mga skilled or mga color job dito sa Poland, mayroon naman pong mga company na nag-sponsor. So, pwede kang magtrabaho dito nang wala kang binabayarang placement fee. Pero, sa iba nating mga kababayan na unskilled worker, kung ang papasukin nyo ditong trabaho ay factory worker or warehouse worker, yun po talaga yung pinaka mahirap na part kasi kailangan mostly magbabayad tayo ng placement fee, tayo ang gagastos. At magkano ang placement fee? Nagre-range po siya ng 250,000 up to 300,000 sa peso. Diba? Nakadepende kung saan ka manggagaling, like cross country ka from Saudi Arabia or from Taiwan, diba? So nakadepende yon, at saka sa agency or consultant na makakausap mo. Pag sa Pinas, bali-balita ko talagang mostly umabot ng 300,000. Ganun po kalaki. Kaya pag-isipan niyo po muna ng mabuti bago kayo pumasok or mag-apply papuntang Poland kasi hindi po biro yung magagastos. Diba? So, yun po mga kababayan. Ano pa ba? About dun sa kapag na-refuse kayo, di ba? Kasi hindi na pwedeng sa ibang agency, hindi na pwedeng ma-refund yung binayad. Depende sa agreement nyo. Pero may mga agency naman na pwedeng i-refund yung sabihin na natin 80% or 70% ng binayad nyo. So, piliin nyo rin po yung mga, especially sa mga nagko-cross country, piliin nyo po yung agency or consultant na pwedeng mag-refund kapag nag-fail kayo sa inyong application papuntang Poland. At klaruhin nyo po kung ano yung mga limitation ng inyong agreement sa refunding ng inyong payment. Pero yung mga kababayan natin na nasa Pilipinas, unang-una na i-consider nyo kapag maghahanap kayo ng agency ay registered po sila sa Department of Migrant Worker para iwas scam at maprotektahan natin yung pera na gagastusin natin sa pag-apply. Okay? So, yun lang mga kababayan yung video natin kasi medyo mahaba-haba na itong video. Kung meron mga akong hindi nabanggit, kung meron pa kayong mga gustong itanong, mag-comment lang po kayo sa video na to at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Okay? Yun lang po. Maraming salamat sa panonood at God bless po sa inyong lahat.